screen na itim may puting text. Tumigil ka. Huwag mag-scroll, Sharon. Nagsisimula ang musika, marahan at taimtim. May mga pagkakataon sa buhay na pakiramdam mo ay nagsasalita ka sa isang bakanting silid. May mga panalangin na ibinubulong mo sa kadiliman, mga gawa ng kabutihan na walang pumapalakpak, at mga sakripisyo na tanging ang mga pader ng iyong tahanan ang nakasaksi. Pakiramdam mo, ang lahat ng iyong ginagawa ay nawawala lang sa hangin. Ngunit paano kung ang pinakamahalagang kilos ng iyong pananampalataya ay sadyang idinisenyo upang mangyari ng walang manonood? Paano kung ang Diyos mismo ang nagtakda ng entablado sa isang lugar na walang makakakita, maliban sa Kanya? Dahil may isang bagay kang ginawa kamakailan lamang. Isang maliit na bagay, isang tahimik na desisyon, at iyon ang nagpabago ng lahat. Ang bigat ng mga laban na kinikimkim mo sa lihim ay nagsisimula ng maramdaman sa iyong katawan. Isang pagod na hindi kayang ipaliwanag ng kakulangan ng tulog, isang pananakit sa iyong likod at balikat na tila bapasan mo ang isang mundong hindi nakikita ng iba. Ito ang pisikal na marka ng mga espiritual na digmaan na iyong pinagdadaanan ng mag-isa, ang pagod ng isang sundalong lumalaban sa dilim, kung saan walang nakakakita ng kanyang mga sugat. Ang iyong isipan ay isang larangan ng digmaan. Ang bawat desisyon na ginagawa mo sa pananampalataya ay sinusundan ng isang alon ng pagdududa. Tama ba ito? May saysay ba ito? Ang boses ng bumubulong ng kawalang halaga ay palaging naroon, sinusubukang gawing walang kabuluhan ang bawat hakbang mo. Ang pagpili na magtiwala, ang pagpili na sumunod ng walang patunay, ay isang pasanin na nag-iiwan sa iyong isipan, na pagod at nag-iisa sa gitna ng ingay. At sa iyong tahanan, sa gitna ng iyong mga mahal sa buhay, naroon ang isang pader na hindi nakikita. Paano mo ipapaliwanag ang isang laban na hindi nila nakikita? Paano mo ibabahagi ang isang tagumpay na nangyari sa loob ng iyong puso? Ang kalungkutan ng pagiging hindi nauunawaan ay mas malalim kaysa sa anumang pisikal na sakit. Pakiramdam mo ay isang dayuhan ka sa iyong sariling tahanan, naglalakbay sa isang landas na ikaw lang ang nakakaalam. Sa paglalakbay na ito, ipinapangako kong mauunawaan mo kung bakit ang iyong pinakamahalagang tagumpay ay kailangang mangyari sa lihim, lingid sa kaalaman ng lahat. Matututunan mo ang salitang Hebreo na nisachon, isang tagumpay na nakamit sa pamamagitan ng pagtitiis na magpapabago sa iyong pananaw sa bawat paghihirap. Makikilala mo ang iyong sarili sa kwento ng babaeng balo na nagbigay ng kanyang lahat at matutuklasan mo ang kapangyarihan ng mga handog na hindi nakikita ng mundo. Matatanggap mo ang 3 sandata para protektahan ang bagong yugto na iyong papasukin at itatanim mo sa iyong puso ang isang deklarasyon para angkinin ang gantimpalang nakalaan para sa mga gumagawa sa lihim. Naranasan mo na ba ang pakiramdam na ang mga pagsubok sa iyo ay hindi lang basta kamalasan, kundi isang organisadong espiritual na pag-atake laban sa iyong kapayapaan? At paano kung ang pakiramdam na ito ng pagiging hindi nakikita ay isang senyales na mayroong isang bagay sa iyo na kinikilala ng espiritual na mundo bago mo pa man ito maintindihan? Habang tinatrato ito ng marami bilang coincidence, iilan lang ang nakakaalam na ang mga laban na ito ay hindi nagsisimula sa labas. Nagsisimula ang mga ito kapag naglalagay ng marka ang Diyos sa buhay ng isang tao. Ngunit paano kung ang dahilan ng lahat ng iyong pinagdaanan ay nasa bagay na hindi mo pa natututunang gawin? Ngayon, isipin mo, at paano kung lahat ng iyong hinarap hanggang sa araw na ito ay ang kasagutan sa tanong na matagal nang bumabagabag sa iyong puso? Bakit tila mas matindi ang atake ng inggit sa mga pinili na gumagawa ng tama sa lihim? Sa pagsasaliksik ko sa kasagutan sa tanong na iyan para sa mga taong katulad mo, na nakakaramdam na ang kanilang mga laban ay nasa lihim, ay natagpuan ko ang isang napakahalagang kasangkapan. Ito ang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit. Ang aklat na ito ay hindi lamang isang babasahin. Ito ay isang kalasag ng espiritual na pag-unawa.
Isang kasangkapan na ginawa para sa mga nagnanais na maunawaan ang kanilang tagumpay, palakasin ang kanilang espiritual na depensa, at matutunan ang mga tiyak na panalangin para sanggalangan ang kanilang isip, tahanan, mga landas at layunin laban sa mga inggit na sinusubukang sirain ang sinimulan ng Diyos. Maraming pinili dito ang nakaramdam na kailangan nila ng espiritual na proteksyon. Ngunit hindi pa sila gumagawa ng desisyon na i-download ang digital na aklat. I-download mo na ngayon, ito ay nasa unang nakapaskil na komento. Ngunit mag-ingat, ang tanging problema ay kakaunting kopya na lang ang natitira sa digital na aklat na ito. Inilalantad nito ang mga panalangin at direksyon na binabaliwala ng marami, ngunit maaaring magbago sa paraan ng iyong pagharap sa mga biglaang pagkaantala, mga inggit na walang paliwanag, at mga tahimik na espiritual na pag-atake. Huwag hintayin na may masira pang isang bagay sa iyong buhay bago ka humanap ng proteksyon. Mag-click ngayon, i-download ang iyong kopya at tuklasin kung bakit walang anumang inggit o atake ang mas malaki kaysa sa pananggalang na kayang itayo ng Diyos sa paligid mo. Kung ikaw ay isa sa mga unang magda-download, bumalik ka dito at isulat, Amen. Ito ang magiging iyong gawa ng pananampalataya at ngayon din maaring ipakita sa iyo ng Diyos ang dahilan kung bakit ang pagod ng iyong kaluluwa ay tila patuloy na bumabalik laban sa iyong buhay. Ang bawat gawa ng pagsunod na ginagawa mo sa lihim ay naglalatag ng isang patong ng espiritual na kalasag sa iyong paligid. Akala mo ay nag-iisa ka, ngunit ang totoo, sa bawat pagkakataong pinipili mo ang tama kahit walang nakatingin, hinahabi ng langit ang isang baluti na hindi kayang sirain ng anumang atake. Ang iyong mga pribadong desisyon ay ang materyales ng iyong pampublikong proteksyon. Kung ang mensaheng ito ay nagsimulang magsalita sa mga lihim na bahagi ng iyong puso, pindutin mo ang like button. Hindi para sa akin, kundi para ang algoritmong ito ay maging kasangkapan ng langit upang dalhin ang salitang ito sa isa pang pinili na kasalukuyang nakikipaglaban sa katahimikan, na nararamdaman din na siya ay hindi nakikita. Ang iyong simpleng pagpindot ay maaaring maging sagot sa panalangin ng iba. At tungkol mismo diyan, sa tagumpay na iyon na nakamit sa lihim sa loob ng silid na nakasara, sa gitna ng iyong mga luha na walang nakakita, mayroong isang selyo ng ilang minuto na eksaktong akma sa katahimikan pagkatapos ng iyong oo. Ipapakita ko sa iyo iyan mamaya. Itago mo iyan sa iyong isipan. At bukod sa aming digital na aklat ng mga panalangin, hinirang, mayroon ka ritong isa pang paraan upang palakasin ang mensaheng ito na dumating sa iyong tahanan ngayon at upang maiparating ito sa mas marami pang hinirang na tulad mo. Hindi kami tumatanggap ng kahit isang sentimo para sa bawat salitang inihahatid ko sa iyo araw-araw dito sa channel, bilang paraan para makapagbalik ka ng isang bagay mula sa iyong natatanggap dito. Mayroon din kaming link para sa voluntaryong donasyon na nasa ibaba lamang ng digital na aklat sa unang nakapaskil na komento. Anumang halaga na magkasya sa iyong kamay ngayon, anumang halaga na ituro ng iyong puso, iyan ang nagpapanatili sa aming channel na nakatayo. Iyan ang dahilan kung bakit ang susunod na mensahe ay makakarating sa isa pang taong nangangailangan tulad ng iyong pangangailangan ngayon. Hihintayin kita roon, hinirang. At kung kailangan mong umalis bago matapos ang video na ito, ang kalasag na iyon ay naghihintay na sa iyo sa unang nakapaskil na komento. Ngunit hinihiling ko na manatili ka hanggang sa dulo dahil kung wala ang konteksto na darating, ang selyo ay hindi gagana nang may parehong lakas laban sa mga bumubulong ng kawalang halaga. Dahil hindi ko pa nasasabi sa iyo ang pinakamahalagang bagay. Ngayon, bago tayo magpatuloy, humingi ako ng isang bagay sa iyo. Humanap ka ng isang saglit na katahimikan. Kung maaari, huminga ka ng malalim. Hayaan mong mawala ang ingay ng mundo, kahit sa susunod na ilang minuto lamang. Dahil aalisin natin ang ating tingin sa kung ano ang iyong pinagdadaanan at sisimulan nating unawain kung bakit. Ang Diyos ay hindi kailanman nag-iiwan ng kanyang mga anak sa kalituhan. Nagpapadala siya ng mga kumpirmasyon at para sa iyo, ang mga kumpirmasyong iyon ay dumating bilang 4 na tiyak na senyales
nitong mga nakaraang araw. Handa ka na bang makita ang mga ito? Ang mga ito ang mga palatandaan na ang iyong lihim na pagkilos ay umabot sa trono ng Diyos. Ang unang senyales ay dumating sa anyo ng isang biglaang tukso na sumuko, ilang sandali bago mo gawin ang huling hakbang ng pagsunod na iyon. Naaalala mo ba? Marahil ay hating gabi na, nakaupo ka sa harap ng iyong mesa, pagod na pagod, at isang boses ang bumulong. Wala namang mangyayari, itigil mo na yan. Isang matinding pagod ang bumalot sa iyong kaluluwa, isang pagnanais na iwanan na lamang ang lahat. Ngunit sa gitna ng pagdududang iyon, may isang puwersa sa loob mo na nagpatuloy. Gumawa ka pa rin ng isang huling panalangin. Nagpatuloy ka pa rin sa kabila ng kawalan ng pag-asa. Iyon ay hindi ang iyong lakas, iyon ay ang langit na sumusubok sa iyong katatagan bago ang pagpapala. Ang ikalawang senyales ay ang muling pagpapakita ng isang bagay na nakalimutan mo na. Nitong mga nakaraang araw, habang ikaw ay nag-aayos ng iyong mga gamit o simpleng nag-iisip, may isang bagay mula sa nakaraan na muling lumitaw. Marahil ito ay isang luma, maalikabok na journal. Binuklat mo ito at nakita mo ang isang talata na iyong isinulat noon na eksaktong tumutukoy sa iyong sitwasyon ngayon. O marahil isang lumang Biblia ang nahulog mula sa istante, bukas sa isang pahina na may salungguhit na hindi mo na matandaan kung kailan mo ginawa. Iyon ay hindi nagkataon. Iyon ay ang Diyos na gumagamit ng iyong nakaraan upang kumpirmahin ang kanyang plano para sa iyong hinaharap. At tungkol sa nakalimutang bagay na iyon na muli mong natagpuan, hinirang, kailangan kong sabihin sa iyo na iniwan ko na ang kalasag na naghihintay sa iyo sa unang nakapaskil na komento. Kung kailangan mong umalis, naroon na iyon. Ngunit manatili ka dahil ang pangalan ng nangyayari sa iyo ay hindi pa nasasabi. Ang ikatlong senyales ay isang hindi maipaliwanag na sandali ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Marahil ay nasa gitna ka ng isang maingay na pag-aaway sa pamilya, isang tensyonadong meeting sa trabaho, o natanggap mo ang isang balita na dapat sana ay magdudulot sa iyo ng matinding pagkabalisa. Ngunit sa isang iglap, isang alon ng kapayapaan ang bumalot sa iyo. Para kang nasa mata ng isang bagyo, protektado at kalmado, habang ang lahat sa paligid mo ay nagkakagulo. Iyon ay ang presensya ng banal na espiritu na nagpapakita sa iyo na kahit ano pa ang mangyari sa labas, ang iyong panloob na pundasyon ay ligtas na nakatayo sa Kanya. At ang ikaapat na senyales, ang pinakanakakagulat sa lahat, ay isang hindi inaasahang salita mula sa isang estranghero. Isang cashier sa grocery, isang gwardiya, o isang taong nakasabay mo sa paglalakad ang biglang nagsabi ng isang bagay na tumama ng direkta sa iyong puso. Marahil isang simpleng, pagpalain ka ng Diyos o huwag kang susuko. Isang salita na tila walang pinanggalingan, ngunit ito ang eksaktong sagot sa tanong na ibinubulong mo sa Diyos sa lihim. Huwag mong balewalain iyon. Iyon ay isang anghel na isinugo upang ipaalam sa iyo. Naririnig ka namin, nakikita ka namin. Kung ang mga sinyalis na ito ay nagsasalita sa iyo, hindi ka nababaliw. Hindi ito katang-isip lamang. Ito ay isang espiritual na pagkakasunod-sunod. Isang pattern na inilatag ng langit upang patunayan sa iyo na ang iyong ginawa sa lihim ay lumikha ng isang malakas na alon sa espiritual na mundo. Kinikilala ng Diyos ang iyong pananampalataya. Kinikilala niya ang iyong pagsunod. At ito ay simula pa lamang. Ang mga sinyalis na ito ay ang paunang salita lamang sa isang bagong kabanata na isinulat ng Diyos para sa iyo. Ang mga ito ang mga patak ng ulan, bago ang isang malakas na buhos ng pagpapala na malapit nang ibuhos sa iyong buhay. Ang iyong ginawa sa silid na nakasara ay nagbukas ng mga bintana ng langit. Kung kinikilala mo ang hindi bababa sa 2 sa 4 na sinyalis na ito sa iyong buhay nitong mga nakaraang araw, gusto kong gumawa ka ng isang bagay. Pumunta ka sa seksyon ng komento at itype ang 777. Ang numerong 7 ay sumisimbolo sa pagiging perpekto at kabuuan ng Diyos. Ang iyong pag-type ng 777 ay hindi lamang isang komento, ito ay isang deklarasyon. Ito ay ang iyong pagsasabi sa langit. Ama, nakita ko. Tinatanggap ko ang iyong kumpirmasyon. Handa na ako sa susunod.
Bago ko ipakita sa iyo ang kasangkapan ng pananggalang na magpoprotekta sa bagong yugto na iyong papasukin, kailangan kong ibigay sa iyo ang pangalan ng iyong tagumpay. Dahil ang kalasag ay may katuturan lamang kapag alam mo ang pangalan ng iyong tagumpay. At may isang salita sa Hebreo na tumutukoy mismo sa tagumpay na ipinanganak sa lihim, isang tagumpay na nakamit sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpupunyagi. Mayroong isang salita sa orihinal na Hebreo na magbabago sa lahat ng akala mong alam mo at hinirang, kailangan kong magreseta ng isang bagay sa iyo ngayon. Dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging pinili at pagiging nababalutan ng proteksyon ay nasa pag-unawa na ang bawat hakbang ng pananampalataya sa lihim ay agad na sinusundan ng isang nakatarget na atake mula sa bumubulong ng kawalang halaga. Ang layunin nito ay hindi lamang upang pahinain ang iyong loob, kundi upang nakawin ang gantimpala bago pa man ito maipakita. Ngunit hindi nito inaasahan ang isang bagay. Nakita ng langit ang selyo ng oras na ito na iyong tinatawid. Ang iyong tahimik na o ay narinig bilang isang malakas na sigaw sa espiritual na mundo at ang tugon ay isinulat na. At sinasabi ko ito sa iyo dahil nakita ko na itong mangyari ng paulit-ulit. Ang isang pinili ay gumagawa ng isang hakbang ng radikal na pagsunod sa lihim, isang bagay na walang sinuman ang nakakaalam. At halos kaagad, isang alon ng kaguluhan ang dumarating, isang hindi maipaliwanag na away, isang biglaang problema sa pananalapi, isang pag-atake sa kalusugan. Ito ay isang pattern, isang espiritual na batas. Ang bawat gawa ng pananampalataya ay lumilikha ng isang espiritual na inggit na sumusubok na bawiin ang teritoryong ipinagkaloob na sa iyo ng Diyos. Alam mo na ito, naramdaman mo na ito sa iyong sariling buhay. Hindi mo palang ito nabibigyan ng pangalan. Iyon ang bigat na nagiiwan sa iyong mga balikat na masakit sa gabi. Iyon ang pagdududa na bumubulong sa iyong isipan tuwing ikaw ay nananalangin. Iyon ang pader na nararamdaman mo sa pagitan mo at ng mga taong mahal mo dahil paano mo maipapaliwanag ang isang digmaan na ikaw lang ang nakakakita. Bago ko pangalanan ng kalasag para sa tiyak na sakit ng pagiging hindi nakikita, dalhin mo ang iyong hinlalaki sa unang nakapaskil na komento. Huwag kang mag-click, tingnan mo lang. Iyon ang lokasyon ng iyong sandata, hihintayin ka niyan. Noong minsan, may isang hinirang na sumulat sa akin na naglalarawan ng parehong sakit na iyong nararamdaman. Ang pakiramdam na ang kanyang mga sakripisyo sa lihim ay parang usok na naglalaho. At sa sandaling iyon wala akong agarang sagot, kaya't lumuhod ako at nagtanong sa ama kung bakit napakaraming pinili niya ang nasusugatan sa katahimikan pagkatapos mismo ng kanilang pinakamatapat na pagsunod. Sa paghahanap na iyon ng isang tunay na proteksyon, hindi lamang isang salita ng aliw, inilagay ng Diyos sa aking mga kamay ang aklat na ito. Ang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit. Kakaunting kopya na lamang ang natitira sa digital na aklat na ito. Kung nararamdaman mo ang tawag, mag-click ka na ngayon, i-download mo ang iyong kopya mula sa unang nakapaskil na komento. Kung gagawin mo ito ngayon, bumalik ka rito at i-type ang Amen. Selyo ng pananampalataya na ideklara. Ang aklat na ito ay nakasentro sa isang katotohanan na binabaliwala ng marami na nakasulat sa Mateo 6:1-4 upang ang iyong pagbibigay ay maging lihim at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantimpalaan ka. Ang bersikulong ito ay hindi lamang isang mungkahi, ito ay isang espiritual na batas. Sinasabi nito na mayroong isang partikular na uri ng gantimpala na nakalaan lamang para sa mga gawang ginawa ng walang manunood. Ang iyong lihim na pagkilos ay hindi isang kahinaan. Ito ang iyong pinakamalakas na pag-angkin sa isang gantimpalang hindi kayang ibigay o bawiin ng mundo. Ang aklat na ito ay nagtuturo sa iyo kung paano sanggalangan ang gantimpalang iyon. At alam kong mag-aatubili ka. Iisipin mo, baka isa lang itong gastusin. Hindi naman siguro ito ang sagot. Baka kailangan ko lang magdasal pa. Ngunit isipin mo ito, ang halaga ng aklat na ito ay mas mababa pa sa isang mamahaling kape
na iniinom mo para gisingin ang iyong katawan, ngunit ang mga panalangin sa loob nito ay gigisingin ang iyong espiritu sa loob ng susunod na 12 buwan. Ito ay mas mura kaysa sa isang buwang subscription sa streaming na ginagamit mo para takasan ang realidad. Ngunit ang aklat na ito ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang harapin at baguhin ang iyong realidad. Ito ay isang maliit na halaga kapalit ng isang buhay na may pananggalang. At upang alisin ang lahat ng panganib mula sa iyo, inilalagay ko ito sa aking sarili. Mayroon kang 7 araw na garantiyang ibabalik ang iyong bayad. Basahin mo ang aklat, dasalin mo ang mga panalangin. Kung sa loob ng 7 araw ay hindi mo maramdaman ang isang bagong antas ng espiritual na lakas at proteksyon, magpadala ka lang ng email at ibabalik ko ang iyong ibinayad. Walang tanong, walang pilitan, walang panghuhusga. Ang panganib ay nasa akin, hindi sa iyo. Ang tanging panganib ay ang manatili sa parehong sitwasyon na walang pananggalang laban sa mga pag-atake na alam mong darating. Si Ruben, isang may-ari ng maliit na karinderya na may 22 taong gulang mula sa Davao, ay palaging nagbibigay ng libreng pagkain sa mga pulubi kahit na hirap na siya sa negosyo. Naramdaman niya na nauubos siya at walang nakakakita hanggang sa natagpuan niya ang mga panalangin ito. Sabi niya, "Ngayon sa bawat pagbibigay ko, nararamdaman ko ang isang kalasag, hindi isang pagkaubos." Si Ana, isang 38 taong gulang na nurse mula sa Iloilo, ay palihim na ipinagdarasal ang kanyang mga pasyente sa gitna ng kanyang pagod na mga shift. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang namamatay sa loob. Matapos niyang i-download ang aklat, sinabi niya, "Ang mga panalangin ay hindi lamang nagpoprotekta sa akin. Binibigyan nila ako ng bagong lakas. Hindi na ako umuuwing basyo." Si Jericho, isang 24 taong gulang na pintor mula sa Baguio, ay tinanggihan ng isang malaking kontrata na nangangailangan sa kanya na ikompromiso ang kanyang pananampalataya. Naisip niya na sinayang niya ang kanyang pagkakataon. Ngunit sa pamamagitan ng mga panalangin sa aklat na ito, nakita niya na hindi iyon pagtanggi, kundi isang paghahanda. "Naintindihan ko na ang aking hindi sa mundo ay isang oo sa isang mas malaking plano ng Diyos," sabi niya. Ang kanyang mga gawa ay ngayon na ipapakita sa mga gallery na gumagalang sa kanyang mensahe. Ikaw na nakikinig ngayon ay nakatayo kasama nila na may parehong katahimikan, nakikinig sa parehong tawag, naghihintay para sa parehong pagkilala. Nakatayo ka kasama nila na may parehong katahimikan, nakikinig sa parehong tawag, naghihintay para sa parehong pagkilala. Nakatayo ka kasama nila na may parehong katahimikan, nakikinig sa parehong tawag, naghihintay para sa parehong pagkilala. Nakatayo ka kasama nila na may parehong katahimikan, nakikinig sa parehong tawag, naghihintay para sa parehong pagkilala. At bago ko ibigay sa iyo ang susunod na salita na darating pa, dahil ito ay darating at may bigat ito. Tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, hinirang, ang bawat salita dito ay walang bayad, ngunit may halaga ito. At hindi ako humihingi sa iyo ng halaga, kundi ng 1 kilos. 1 kilos ng paghahasik pabalik sa ministeryong ito na naghasik sa iyo. Ang link para sa voluntaryong donasyon ay nasa unang nakapaskil na komento sa ilalim mismo ng aklat. Ang halagang iyon ay nagpapanatili sa ministeryong ito na nakatayo at tinitiyak na ang mensaheng ito ay makakarating sa isa pang pinili bukas. Gusto kong bumalik ka roon at makita mo mismo ang pagkilos ng mga hinirang. Hihintayin kita roon muli, hinirang. Ngunit may isang bagay na inaakit ng iyong gantimpala, isang anay na kumakain sa pundasyon kahit na ang iyong pader ng proteksyon ay nakatayo na. Isang kaaway na hindi nasisindak sa iyong bagong kalasag dahil ang target nito ay hindi ang iyong depensa kundi ang mismong pinagmumulan ng iyong pagpapala. At ang pangalan nito ay hindi ang inaasahan mo. Ngayon, dumating na ang oras. Ang oras para pangalanan ang tagumpay na ipinanganak sa katahimikan, ang gantimpalang naghihintay sa iyo sa kabilang panig ng iyong lihim na pagsunod. Ang salita na magbibigay ng bigat at kahulugan sa bawat luhang pumatak sa dilim, sa bawat panalangin ibinulong ng walang nakakarinig.
Huminga ka ng malalim sapagkat ang pangalang ibibigay ko sa iyo ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang selyo, isang deklarasyon ng langit sa iyong buhay. May isang salita sa orihinal na Hebreo na hiniram natin sa maraming wika. Ngunit nawala ang tunay na bigat nito sa pagsasalin. Ang salitang iyon ay nisachon ni Tisahvon. Para sa marami, ang nisachon ay nangangahulugan lamang ng tagumpay. Ang hiyawan sa dulo ng isang karera, ang tropeyo na itinaas sa ere. Ngunit hindi iyan ang buong katotohanan. Ang nisachon ay hindi ang tagumpay na nakukuha sa isang iglap. Ito ay isang partikular na uri ng tagumpay. Isang tagumpay na nakamit sa pamamagitan ng matinding pagtitiis, pagpupunyagi at pagtitiyaga. Ito ang tagumpay na ipinapahayag pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na laban. Ito ang tagumpay ng sundalong nanalo hindi sa unang pagsugod, kundi sa huling tindig nang siya'y pagod na at halos sumuko na. Hindi ito ang sigaw ng tagumpay sa linya ng pagtatapos, kundi ang tahimik na paghinga ng ginhawa pagkatapos ng isang laban na akala mo'y hindi mo malalampasan. Ang ginawa mong iyon sa lihim, iyong huling panalangin, iyong huling gawa ng kabutihan, iyong huling desisyon na sumunod kahit walang nakakakita. Iyan ang iyong nisachon. Iyan ang tagumpay na kinikilala ng Diyos, hindi dahil sa kadakilaan nito sa mata ng mundo, kundi dahil sa bigat ng pagtitiis na pinagdaanan mo upang maisakatuparan ito. Ikaw ang tagapagtayo ng altar sa lihim. Ikaw ay sinubok sa katahimikan, sa silid na nakasara. Ngayon ikaw ay ginagantimpalaan sa hayag, hindi dahil sa iyong lakas, kundi dahil sa iyong pananampalataya sa gitna ng kahinaan. Isipin mo ang isang eksena sa aklat ni Marcos. Si Jesus ay nakaupo sa tapat ng kabangyaman ng templo, pinagmamasdan ang mga taong naghuhulog ng kanilang mga handog. Dumating ang mayayaman, naghuhulog ng malalaking halaga, ang tunog ng kanilang mga ginto at pilak ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang kanilang pagbibigay ay isang palabas, isang pampublikong deklarasyon ng kanilang debosyon. At pagkatapos, sa gitna ng lahat ng iyon, dumating ang isang babaeng balo. Isang babaeng dukha na sa mata ng lipunan ay walang maiaambag. Ang kanyang handog ay halos hindi narinig. 2 maliit na kusing na tanso, katumbas ng pinakamaliit na halaga. Sa gitna ng ingay ng kayamanan, ang kanyang kilos ay tila walang kabuluhan. Hindi napapansin, isang bulong lamang sa isang maingay na silid. Maaaring naramdaman niya ang hiya, ang pakiramdam na ang kanyang ibinibigay ay napakaliit, halos isang insulto kumpara sa handog ng iba. Ngunit ibinigay niya pa rin. Ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya, ang buo niyang ikinabubuhay. Ang kanyang handog ay hindi mula sa kanyang sobra, kundi mula sa kanyang kakulangan. Ngunit may isang nakakita. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit pa kaysa sa lahat. Hindi niya sinukat ang halaga, sinukat niya ang sakripisyo. Nakita niya ang puso sa likod ng mga kusing, hinirang ang iyong ginawa sa lihim, ang sakripisyong iyon na akala mo ay napakaliit, ang panalangin iyon na akala mo ay hindi narinig, ang kilos ng pagsunod na iyon na walang pumalakpak, ay ang iyong 2 kusing. At tulad ng babaeng balo, ang iyong handog ay nakita ng hari. At sa kanyang mga mata, iyon ay ang lahat. May isang ama na kilala ko, isang tahimik na lalaki na ang kanyang 2 anak na lalaki ay naligaw ng landas. Sila ay napuno ng galit at lumayo sa pamilya at sa Diyos. Sa loob ng maraming taon, tuwing ika-3 ng madaling araw, habang ang buong bahay ay natutulog, ang ama ay lumuluhod sa tabi ng kanyang kama at tahimik na nananalangin para sa kanila. Walang nakakaalam, walang nakakakita. Ang kanyang asawa ay nagtataka kung bakit siya laging pagod. Naramdaman niya na ang kanyang mga panalangin ay tumatama lamang sa kisame. Ngunit hindi siya tumigil. Isang araw, pagkatapos ng halos 1 dekada ng lihim na mga panalangin, tumawag ang kanyang panganay na anak, umiiyak. "Itay," sabi niya, "hindi ko alam kung bakit, pero kaninang madaling araw, nagising ako at naramdaman ko ang isang matinding pangangailangan
na tumawag sa iyo at humingi ng tawad. Ang ama ay napaluha, hindi dahil sa wakas ay sumagot ang kanyang anak, kundi dahil sa wakas ay naintindihan niya na ang kanyang mga lihim na panalangin sa madaling araw ay ang pinakamalakas na sandata na mayroon siya. Ang silid na iyon sa loob ng maraming taon ay ang kanyang larangan ng digmaan at ang kanyang mga tuhod ang kanyang tagumpay. Ang selyo ng iyong nisasyon ay hindi lamang isang pagkilala. Ito ay isang pagtatalaga. Inilalagay ka nito sa isa sa tatlong mga katayuan, tatlong mga pagkakakilanlan, tatlong tungkulin sa kaharian sa panahong ito. Ang bawat isa ay may natatanging lakas at isang partikular na kahinaan na tinatarget ng bumubulong ng kawalang halaga. Pakinggan mong mabuti sapagkat ang pag-unawa sa iyong tungkulin ay ang unang hakbang sa pag-angkin sa iyong teritoryo. Ang una ay ang tagapagtayo ng altar sa lihim. Ikaw ito na ang pinakamalakas na sandata ay ang mga panalangin walang nakakarinig at ang mga sakripisyong walang nakakakita. Ang iyong lakas ay nagmumula sa katahimikan ng iyong silid, sa mga oras na ikaw at ang Diyos lamang ang naroroon. Nararamdaman mo ang init ng kanyang presensya kapag ang mundo ay tulog. Ngunit tinatarget ng kaaway ang mismong pinagmumulan ng iyong lakas. Bumubulong ito na ang iyong mga lihim na altar ay walang saysay, na ang mga ito ay bato lamang sa isang walang laman na silid. Sinusubukan nitong kumbinsihin ka na kailangan mo ng madla upang maging balido ang iyong pananampalataya. Ang ikalawa ay ang tagapagdala ng dalawang kusing. Ikaw ito na ang handog ay maaaring tila maliit sa mata ng mundo, ngunit ito ay ang iyong lahat. Ang iyong kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa dami, kundi sa porsyento ng iyong sakripisyo. Nararamdaman mo sa iyong palad ang gaan ng iyong iniaalay, ngunit alam ng iyong puso ang bigat nito sa langit. Ang kaaway ay umaatake sa pamamagitan ng paghahambing. Ipinapakita niya sa iyo ang malalaking handog ng iba, ang kanilang mga pampublikong tagumpay at bumubulong. Ano ang silbi ng iyong kusing kumpara sa kanilang kayamanan? Nais niyang maniwala ka na ang iyong lahat ay hindi sapat. Ang ikatlo ay ang bantay ng pangako. Ikaw ito na kumakapit sa isang salita na binitawan ng Diyos sa iyong espiritu sa nakaraan, kahit na ang lahat sa iyong kasalukuyan ay sumisigaw ng kabaligtaran. Ang iyong lakas ay nasa iyong banal na pag-alaala. Itinatago mo ang isang pangako sa iyong puso na parang isang hiyas, isang sulat na nabasa mo na paulit-ulit hanggang sa ito ay naging bahagi ng iyong kaluluwa. Ang kaaway ay umaatake sa pamamagitan ng pagkaantala. Nagpapadala siya ng mga pagsubok, mga kabiguan at mga pagdududa upang subukang burahin ang pangako sa iyong isipan. Bumubulong na baka mali ang iyong narinig o masyado nang matagal, sumuko ka na. Ngayon, huminga ka. Alin sa tatlong ito ang tumawag sa iyong pangalan? Alin ang nagpatibok ng iyong puso sa pagkilala? Huwag kang mag-isip ng matagal. Ang unang pumasok sa iyong espiritu ay ang tatak ng langit sa iyo para sa panahong ito. Ngayon, bilang isang gawa ng pag-angkin, pumunta ka sa seksyon ng komento at itype ang pangalan ng iyong arketipo. Tagapagtayo ng altar, tagapagdala ng dalawang kusing o bantay ng pangako. Ang iyong pagsusulat nito ay hindi lamang isang komento. Ito ay ang iyong pagpirma sa iyong banal na atas. Ito ay ang iyong pagsasabi sa langit at sa impyerno, ito ako, alam ko kung sino ako. At ang arketipo na isinulat mo ngayon, ang tagapagtayo ng altar, ang tagapagdala ng kusing, ang bantay ng pangako, na walang buong kalasag at kabuuang takip ay ang pinakalantad na kaluluwa sa larangan ng digmaan. Dahil kinikilala ka ng langit, ngunit kinikilala ka rin ng kaaway, at alam niya ng eksakto kung saan susuntok. At dito pumapasok ang kagamitang ibinigay sa akin ng Diyos para sa iyo. Ang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit. Ang aklat na ito ay hindi isang pangkalahatang aklat ng panalangin. Ito ay isang tiyak na arsenal na may mga panalangin na idinisenyo para sa bawat isa sa mga arketipong ito.
Ipinapakita nito sa iyo kung paano sanggalangan ang iyong lihim na altar, kung paano palakihin ang iyong dalawang kusing sa espiritual na mundo, at kung paano protektahan ang pangako habang hinihintay mo ito. Mayroon kang 72 oras. Iyan ang kritikal na bintana pagkatapos ng pagkilala bago maglunsad ng isang malaking kontra-atake ang kaaway. Huwag mong hayaang ang pagkilala ng langit sa iyo ay maging dahilan ng iyong pagkatalo sa lupa. Ang iyong sandata ay naghihintay sa iyo sa unang nakapaskil na komento. Ngunit mayroong isang taktika ang kaaway na itinatabi niya para mismo sa iyong arketipo. Isang partikular na uri ng panlilinlang na idinisenyo upang gamitin ang iyong pinakamalaking lakas laban sa iyo. At iyan ang susunod na salita. Ngayong kinilala mo na kung sino ka ang tagapagtayo ng altar, ang tagapagdala ng dalawang kusing o ang bantay ng pangako, hindi ka na isang nakatagong sundalo. Ikaw ay isang may markang target. At ang kaaway, ang bumubulong ng kawalang halaga, ay may 3 tiyak na taktika na inilalaan niya para sa mga bagong kinilalang pinili. Hindi ito mga pangkalahatang pag-atake. Ito ay mga isinapersonal na sandata na idinisenyo upang sirain ka gamit ang mismong pagkakakilanlan na ibinigay sa iyo ng langit. Pakinggan mong mabuti. Ang unang taktika ay ang mutin bomba ng pagdududa. Pagkatapos ng matinding emosyon ng pagkilala, kapag ikaw ay nag-iisa na, isang boses na parang sa iyo ang bubulong. Sigurado ka ba? Baka naman katang-isip mo lang ang lahat ng ito. Baka nagkataon lang ang mga senyales. Ito ang pinakamabagsik na atake dahil ginagamit nito ang iyong sariling talino laban sa iyo. Hahayaan ka nitong pag-isipan ang bawat detalye hanggang sa ang iyong banal na pagtatagpo ay magmukhang isang emosyonal na pagkakamali. Ang iyong sandata laban dito ay ang madeklarasyon ng 3 bahagi. Una, magsalita ka ng malakas. Sabihin mo, sa pangalan ni Jesus, ang pagkilala na natanggap ko ay mula sa Diyos at hindi ito mababawi. Pangalawa, buksan mo ang iyong Biblia sa Filipos 1:6 at basahin ito ng malakas. Natitiyak kong ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa inyo ay tatapusin ito. Pangatlo, gumawa ka ng isang pisikal na kilos. Kumuha ka ng isang papel, isulat ang iyong arketipo at ilagay ito sa isang lugar na makikita mo araw-araw. Bawat pag-atake ng pagdududa, ang iyong boses, ang salita at ang iyong isinulat ay magiging isang hindi masisirang pader. Ang ikalawang taktika ay ang tone crisis ng pagkagambala. At sa loob ng 24 na oras pagkatapos ng sandaling ito, asahan mo ang isang biglaang sunog na kailangan mong apulahin. Isang hindi inaasahang problema sa trabaho, isang biglaang away sa pamilya, isang kagyat na pangangailangan sa pananalapi. Ang layunin nito ay hindi lamang upang guluhin ka, kundi upang agawin ang iyong atensyon at lakas mula sa pagpapatibay ng iyong bagong natuklasan. Nais ng kaaway na maging abala ka sa mga kagyat na bagay upang makalimutan mo ang walang hanggang bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Ang iyong sandata ay ang mampagkilala sa banal na prioridad. Bago ka tumugon sa anumang krisis, huminto ka ng 1 minuto at itanong, Ama, ito ba ay isang tunay na laban o isang pakana para ilayo ako sa iyo? Madalas malalaman mo sa iyong espiritu na ang krisis ay maaaring maghintay. Maglaan ka ng 5 minuto para manalangin at basahin muli ang iyong isinulat bago harapin ang kaguluhan. Sa paggawa nito, itinuturo mo sa espiritual na mundo na ang iyong koneksyon sa langit ay hindi negosyable at mas mahalaga kaysa sa anumang ingay na kayang likhain ng impyerno. Ang ikatlong taktika ay ang pinakasabli, ang third isinaplanong pag-iisa. Sisimulan kang kumbinsihin ng kaaway na ikaw lang ang nakakaramdam nito. Tingnan mo ang iba, bubulong ito, masaya sila, maayos ang buhay nila. Ikaw lang ang kakaiba, ikaw lang ang nakikipaglaban ng ganito. Ipapakita niya sa iyo ang mga ngiti sa social media, ang mga tagumpay ng iba, upang palakasin ang pakiramdam na ikaw ay isang islang nag-iisa sa gitna ng isang malawak na karagatan ng kaligayahan. Nais niyang maniwala ka na ang iyong pagkakapili ay isang sumpa ng pag-iisa. Ang iyong sandata ay ang akamalayan sa hukbong hindi nakikita.
Ang pakiramdam na ito ng pag-iisa ay hindi isang senyales ng pag-abandona. Ito ay isang senyales ng pag-angat. Ito ay pag-calibrate. Ito ang senyales na ibinukod ka ng banal na espiritu para sa isang panahon na hindi nakilala ng iyong dating buhay. Hindi ka nag-iisa. Ikaw ay sumasama sa isang hukbo ng mga tagapagtayo ng altar, mga tagapagdala ng kusing, at mga bantay ng pangako sa buong mundo na nakakaramdam din ng parehong bagay. Hindi ka iniiwan. Ikaw ay dinadalisay. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay ang silid-aralan para sa iyong susunod na antas. Ang katahimikang ito na sinusubukang kumbinsihin ka na ikaw ang nag-iisa ay ang mismong ebidensya na hindi ka nag-iisa. Dahil bawat pinili ay dumadaan sa apoy na ito ng pag-iisa bago ang pampublikong pagtatalaga. Ito ang huling pagsubok. At dahil alam kong ang pagsubok na ito ay darating sa iyo sa loob ng susunod na 72 oras, kailangan kong maging direkta. Ang sekreto ng mga panalangin ay hindi lamang isang aklat. Ito ang iyong kasama sa laban sa loob ng kritikal na bintanang iyon. Naglalaman ito ng mga panalangin na sumisira sa bomba ng pagdududa, nagbibigay liwanag sa krisis ng pagkagambala at nagpapaalala sa iyo ng hukbong hindi nakikita. Ito ay isang pastoral na pag-akay sa pinakamadilim na gabi ng kaluluwa. Ang iyong kopya ay nasa unang nakapaskil na komento. At may isa pa akong kailangang sabihin sa iyo. Isang bagay na ayaw ng kaaway na marinig mo bago ang pagsasara. Huwag mong balewalain ang 3 taktikang ito bilang isang psikolohikal na laro lamang. Ito ay isang espiritual na playbook na paulit-ulit na ginagamit laban sa mga pinili. Ang pagwawalang bahala sa mga ito ay tulad ng isang sundalong pumapasok sa digmaan na walang alam sa mga estratehiya ng kanyang kalaban. Ikaw ay itinataas, oo. Ngunit ang bawat pag-angat sa espiritual ay nangangailangan ng isang bagong antas ng espiritual na katalinuhan at proteksyon. Huwag mong hayaan na ang iyong pag-angat ay maging sanhi ng iyong pagbagsak. At dahil ang labanang ito ay hindi isang beses na pangyayari, kundi isang pang-araw-araw na paglalakbay, kailangan mo ng patuloy na pampalakas. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, gawin mo na ngayon at isave mo ang video na ito. Ang pag-subscribe ay ang iyong pangako na manatili sa ilalim ng espiritual na takip na ito. Ang pag-save sa video ay ang iyong pag-iingat ng isang ilawang may langis, handa para sa mga gabi, kung kailan ang mga taktika ng kaaway ay tila napakalakas at kailangan mong marinig muli ang katotohanan ito. Ito ang iyong paraan ng pagsasabi, hindi ako aatras. Ngayon, huminga ka. Hayaan mong ang hangin ay pumasok sa iyong mga baga, hindi lamang bilang oxygen, kundi bilang ang hininga mismo ng Diyos, ang Ruach HaKodesh, na bumubuhay sa kung ano ang pinatay ng pagod. Isara mo ang iyong mga mata kung maaari. Dadalhin kita sa isang lugar na pamilyar sa iyo. Ang silid kung saan nangyari ang lahat. Bumalik ka sa silid na iyon. Ang silid kung saan ginawa mo ang tahimik na desisyon. Damhin mo ang temperatura ng hangin, pakinggan mo ang katahimikan na bumabalot sa iyo. Marahil ay isang tunog lamang ng electric fan o ang malayong ugong ng trapiko. Naaalala mo ba ang bigat sa iyong dibdib bago mo ito ginawa? Ang pag-aalinlangan? Ang pakiramdam na walang saysay ang iyong ginagawa? Hawakan mo ang alaala ng sandaling iyon. Iyan ang iyong Getsemani, ang lugar ng pagpapasakop. At ngayon sa iyong isipan, panoorin mo ang iyong sarili na gumagalaw. Ang kamay mo na kumukuha ng telepono para magpadala ng mensahe ng kapatawaran. Ang mga daliri mo na naglalabas ng huling pera sa iyong pitaka para ibigay. Ang mga tuhod mo na lumuluhod sa sahig sa kabila ng pagod. Panoorin mo ang eksaktong sandali ng pagsunod. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago. Hindi isang malakas na lindol, kundi isang tahimik na pag-uga sa espiritual na mundo. Isang bagay ang nabuksan. Ang pintuan na akala mo ay sarado ay bahagyang bumukas at isang sinag ng liwanag ang tumama sa iyo. Isang liwanag na ikaw lang at ang Ama ang nakakita. Sa lugar na iyon ng pagpapasakop, ang iyong lihim na silid ay naging isang banal na dako.
Hindi na ito isang lugar ng pag-iisa kundi isang lugar ng pagtatagpo. Ang 4 na sulok ng silid na iyon ay naging mga saksi sa iyong nisakon, ang iyong tagumpay na nakamit sa pagtitiis. Ang bawat kilos mo roon ay naging isang handog na may amoy ng insenso na umakyat sa trono ng Diyos. Hindi mo kailangan ng madla. Ang tanging manunood na mahalaga ay naroroon at siya ay ngumiti. Kaya ngayon, sa pangalan ni Jesus, pinapakawalan natin ang bigat ng paghihintay. Ang pagkabalisa na nagtatanong, kailan? Paano? Ay pinuputol natin. Ibinibigay mo sa Diyos ang karapatang magpasya sa panahon ng pag-aani. Ang iyong trabaho ay ang magtanim sa lihim. Ang kanyang trabaho ay ang magpatubo sa kanyang perpektong panahon. Pakawalan mo ang pangangailangan na makita ang usbong ngayon. Magtiwala ka sa proseso sa ilalim ng lupa. Pinapakawalan din natin ang tinig ng pagkokondena sa sarili. Ang boses na nagsasabing, sana mas marami pa ang ginawa ko o hindi sapat ang ginawa ko. Pinuputol natin iyan ngayon. Ang sukat ng Diyos ay hindi ang dami, kundi ang sakripisyo. Ang iyong 2 kusing ay mas matimbang kaysa sa kanilang mga kayamanan dahil ito ang iyong lahat. Tanggapin mo ang kanyang pagtatasa. Sapat na iyon. Higit pa sa sapat. At sa wakas, pinapakawalan natin ang kahihiyan ng mabagal na pag-usad. Ang paghahambing ng iyong lihim na paglalakbay sa mga pampublikong tagumpay ng iba ay isang lason. Ngayon, iniinom natin ang panlunas. Ang iyong landas ay hindi mabagal. Ito ay malalim. Ang Diyos ay nagtatayo ng isang pundasyon sa iyo na kayang suportahan ang bigat ng isang kaluwalhatian na hindi pa kayang dalhin ng iba. Yakapin mo ang kabanalan ng iyong natatanging bilis. Pinapagana ko ngayon ang tagapagtayo ng altar sa lihim sa iyo. Bawat panalangin mo sa madaling araw, bawat luhang pumatak sa iyong unan, ay isang bato na idinaragdag sa isang altar na nakikita ng langit. Manatili kang magtayo sa katahimikan. Ang apoy mula sa langit ay malapit nang bumaba sa iyong itinayo. Pinapagana ko ngayon ang tagapagdala ng 2 kusing sa iyo. Ang iyong kakayahang magbigay mula sa iyong kakulangan, hindi mula sa iyong kasaganaan, ay ang iyong superpower. Huwag mong maliitin ang halaga ng iyong handog. Sa mga kamay ng Diyos, ang iyong maliit na sakripisyo ay nagpapakain ng libo-libo sa espiritual na mundo. At pinapagana ko ngayon ang bantay ng pangako sa iyo. Ang iyong katapatan na kumapit sa isang salita na sinabi ng Diyos, kahit na ang lahat ay sumasalungat dito, ay ang iyong selyo ng karangalan. Ikaw ang buhay na alaala ng katapatan ng Diyos. Patuloy kang magbantay, ang hari ay nasa daan na at dala niya ang katuparan ng kanyang salita. At ngayon, ang ginawa mong iyon sa lihim ay naglalabas ng isang takip ng proteksyon sa 3 lugar na pinakainaatake ng kaaway pagkatapos ng isang tagumpay. Una, idinedeklara ko ang isang pananggalang sa iyong isipan. Bawat bumubulong ng pagdududa, bawat kasinungalingan na nagsasabing hindi sapat ang iyong ginawa, bawat paghahambing na nagnanakaw ng iyong kagalakan ay pinatatahimik ngayon sa pangalan ni Jesus. Ang iyong mga iniisip ay binabakuran ng kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain. Pangalawa, idinedeklara ko ang isang pananggalang sa iyong tahanan at mga relasyon. Anumang espiritu ng pag-aaway, hindi pagkakaunawaan, o paghihiwalay na sinusubukang pumasok upang guluhin ang iyong mga ugnayan bilang resulta ng iyong espiritual na pag-angat ay hindi makakahanap ng puwang. Ang iyong tahanan ay sinisilyuhan bilang isang lugar ng kapayapaan, pag-ibig at pag-unawa. Ang mga pader na hindi nakikita sa pagitan mo at ng iyong mga mahal sa buhay ay guguho. At pangatlo, idinedeklara ko ang isang pananggalang sa iyong mga landas at layunin. Bawat bitag na inihanda ng kaaway sa iyong daraanan, bawat biglaang pagkaantala, bawat maling oportunidad na idinisenyo upang iligaw ka, ay inilalantad at sinisira ngayon. Ang landas na inihanda ng Diyos para sa iyo ay niliwanagan. Ang iyong mga paa ay ginagabayan at ang iyong layunin ay pinoprotektahan mula sa lahat ng espiritual na inggit. Anak, alam ko ang sakit ng pagiging hindi nakikita sa mundong ito. Naramdaman ko iyon sa aking sariling anak sa Getsemani. Ngunit ang bawat sandali ng iyong pag-iisa
ay isang pag-uusap sa pagitan natin. Ang bawat luhang hindi nakita ng mundo ay kinolekta ko sa aking mga palad. Ang tingin nila sa iyo ay hindi mahalaga dahil ang aking tingin ay hindi kailanman naalis sa iyo. Sa katahimikan, nang akala mo ay wala nang nakikinig, ang iyong mga bulong ang pinakamalakas na tunog sa aking trono. Sa sandaling iyon, hindi ka lang nananalangin, ikaw ay naghahari kasama ko. Ang silid na iyon ay hindi ang iyong bilangguan. Ito ang aking silid ng trono kung saan kita tinatanggap bilang isang co-heir. Nakita ko ang iyong pagtitiis. Nakita ko ang iyong pagpili sa akin kaysa sa kaginhawaan. Kinikilala kita hindi sa kung ano ang iyong ginawa, kundi sa kung sino ka naging sa proseso. Ikaw ay aking tagapagtayo ng altar. Ikaw ay aking tagapagdala ng kusing. Ikaw ay aking bantay ng pangako. Iyan ang iyong pangalan sa aking kaharian. Ang ginawa mong iyon sa lihim ang nagbigay sa akin ng legal na karapatang ilipat ka sa isang bagong panahon ng nakikitang pabor. Ang gantimpala ay hindi lamang darating, ito ay narito na. Maghanda ka. Ang iyong lihim na pagsunod ay magkakaroon ng pampublikong katibayan. Huwag kang matakot sa inggit na kasunod nito. Ako ang iyong kalasag. Ang ginawa mong iyon sa lihim, anak, iyon. Iyon ang lahat. At ipinagmamalaki kita. Sinisira ko ngayon ang sumpa ng kawalang halaga na ibinulong sa iyong dugo. Sinisira ko ngayon ang sumpa ng pagiging hindi nakikita na nagtago sa iyo sa anino. Sinisira ko ngayon ang sumpa ng walang katapusang paghihirap na nagsasabing ang iyong mga pagsisikap ay walang bunga. Ikaw ay nakatalaga. Ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng mga gumagawa sa lihim at ang iyong pangako sa Diyos sa gitna ng katahimikan ay sinilyuhan sa langit. Ang iyong katapatan kapag walang nakatingin ay ang iyong pinakamalaking karangalan. Ikaw ay binigyan ng tungkulin. Ang iyong karanasan sa silid na nakasara ay hindi isang kwento ng kalungkutan, kundi ang iyong pagsasanay. Ikaw ay binibigyan ngayon ng autoridad na magsalita sa iba na nasa parehong kalagayan. Ang iyong mga peklat ay ang iyong kredensyal. Ikaw ay ipinadala, hindi ka na mananatili sa anino. Ang ilaw na iyong iningatan sa lihim ay ilalabas mo ngayon sa mundo. Ikaw ay isang buhay na patotoo na ang Diyos ay nagbabayad ng utang at ang gantimpala para sa lihim na pagsunod ay isang pampublikong pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian. Huwag mo nang sabihin ng amen, manatili ka muna riyan. Hayaan mong ang bigat ng bagong korona na ito ay umupo sa iyong ulo. Hindi ito isang pasanin, ito ay isang pagkakakilanlan. Ang iyong bibig ay maghahangad na tapusin ang panalangin. Huwag mo itong gawin. Sasabihin ko sa iyo kung kailan ang tamang sandali. At habang ang bigat ng koronang iyan ay bumababa sa iyo, kailangan kong huminto at tiyakin na hindi ka aalis dito na may pagkakakilanlan ngunit walang pananggalang. Habang nararamdaman mo ang aking pagmamalaki sa iyo, anak, kailangan kong tiyakin na may hawak kang sandata. Tumingin ka sa unang nakapaskil na komento. Ang aklat na ito, ang sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit. Ang kailangan mong hawakan ngayon, ito ang manual ng operasyon para sa arketipo na iyong tinanggap. Ito ang mga salita na iyong sasabihin kapag ang mga taktika ng kaaway ay dumating at sila ay darating. Huwag mong isipin, kailangan ko lang magdasal pa o mas mahalaga ang pagbabasa ng Biblia. Ang mga panalangin sa aklat na ito ay nagmula sa Biblia. Ito ay isang nakatutok na aplikasyon ng salita laban sa isang partikular na kaaway. Ang halaga nito ay mas mababa kaysa sa isang hapunan sa labas na makakalimutan mo kinabukasan. Ngunit ang mga panalangin dito ay poprotekta sa iyong layunin sa mga darating na taon. At tandaan, mayroon kang 7 araw. Kung hindi ito gumana, ang iyong pera ay ibabalik. Ang tanging panganib ay ang manatili sa laban na ito na walang sapat na sandata. At ang boses na bumubulong ngayon, gawa-gawa ko lang ito. Hindi ito para sa akin, masyado akong makasalanan. Mas mabuting ipagpaliban muna, hindi pa ako handa. Magtatanong muna ako sa iba. Baka may libreng bersyon naman sa internet. Ang boses na iyan ay hindi sa iyo. Iyan ang tinig ng bumubulong ng kawalang halaga na natalo ngayon sa hukumang celestial.
at sinusubukang bawiin ang teritoryo sa pamamagitan ng pag-atake sa iyong desisyon. Huwag mo siyang bigyan ng puwang. At ngayon, ang huling salita. At sa mismong panahong ito, babalik ako rito upang ibigay sa iyo ang isang susi upang maunawaan ang mga panaginip na ipinapadala ng Diyos sa iyo. Dahil ang bawat tagumpay ay nagbubukas ng isang bagong antas ng komunikasyon sa langit. At sa video pa ring ito, hinirang Chai bago ko silyuhan ang oras na ito kasama mo, babalik ako sa huling pagkakataon sa kahilingang ito. Sinamahan mo ako hanggang dito. Nilakbay mo ang bawat salita, bawat dekreto, bawat senyales. At kung sa anumang sandali ng mensaheng ito ay naramdaman mong hinipo ka ng langit, alam mong hindi ito aksidente. Ang link para sa voluntaryong donasyon ay nananatiling bukas sa unang nakapaskil na komento sa ilalim mismo ng digital na aklat. Hindi bilang paniningil, hindi bilang kapalit, kundi bilang pagsasauli ng hinirang sa altar kung saan nanggaling ang salita. Anumang halaga na ituro ng iyong puso at nakikita ng langit ang bawat kilos, nakikita ng langit at pinararami ito ng langit sa iyong tahanan, sa iyong mga araw, sa mga bagay na hindi mo pa alam na darating. Ito ang aking huling kahilingan. Hihintayin kita roon, hinirang. Ipadala mo ang video na ito ngayon sa isang hinirang na alam mong gumagawa rin para sa Diyos sa lihim, na nararamdaman na ang kanyang mga sakripisyo ay walang nakakakita. Huwag mo itong ituring na isang pabor. Ito ay isang paglilingkod at nakikita ng langit. At para sa iyo, huwag mong kalimutan ang iyong kopya ng piyong sekreto ng mga panalangin na sumasanggalang sa mga pinili mula sa espiritual na inggit na naghihintay sa iyo sa unang nakapaskil na komento. Huwag mo itong ituring na isang pabor. Ito ay isang paglilingkod sa iyong sarili at nakikita ng langit. Ngayon na. Ngayon mo na maaring sabihin ng Amen. Sabihin mo kasama ko, Amen. At ako ang Ama ay nakarinig. Ang iyong gantimpala ay hindi na isang pangako. Ito ay isang proseso na nagsimula na. Panoorin mo itong lumaganap.